Good morning guys. Ito, na-receive na naman natin ang delivery from Shopee. Ito yung in-order na pan cooler for Pro Black Shark. So, sealed po. Sealed yung package. And using ko po ang camera ko for unboxing. Okay, welcome back guys. At ito na. We will do the unboxing of the Black Shark Fan Cooler 4 Pro. Yun po. Ito po yung Black Shark Fan Cooler 4 Pro. Sealed po siya, sealed. And let's unbox this. Bad boy. Yun. And of course, ito yung cable. USB Type A to USB Type C. And of course, the star of the show, yung pinaka fan cooler 4 Pro. And ito, sealed pa siya, sealed. And then meron ditong 4 Pro. Of course yung Black Shark logo. And then dito meron din nakalagay na Black Shark. And then dito 4 Pro. Ito yung heatsink na ang ganda naman ng kulay, no? Gold, no? Gold. And ito siguro yung switch. And ito yung additional attachment na hindi kasama. And ito yung clamping. So, napaka-smooth. And testingin natin. Of course, yung pagkakabitan nito ay yung kumukuha ng video. So, set up ko mamaya at babalik ako sa video na to. At muli pong nagbabalik mga guys. Ito po yung nakalimutan kong sabihin kanina. Meron siyang documents, quick start guide. And meron tong QR code para sa kanyang app. And of course, gamitin natin tong pansamantala tong Ugreen 100 watts power bank. And of course, kakabit natin dito sa aking Samsung Galaxy S24 Ultra. Yan po. So, kabit natin tong ano. And of course, tanggalin na natin tong sealed plastic. Ayan po, bagong bago. At ikakabit natin ngayon dito sa power bank at matest na rin kung nagmo-moist nga talaga at malamig yung pinaka plate ng
tatama sa likod ng cellphone. So of course dito ikakabit. And dito sa ilalim. Yun po, nag-power on kagad. At naka-program siguro sa kanya, default program as magbi-blink, and then later on titigil siya. Tumigil po siya. Sandali lang po. Baka hindi tama itong ano. Pakikuha yung ano, yung USB to sa kama ni Mama Mela mo. Makakailangan niya ng mataas na wattage siguro. Sandali lang po. Ang gagamitin ko po is yung mataas po ang wattage siguro nito. Type C to Type C ang gagamitin natin. Nagkaroon po ng ICP port dun sa power bank. Parang siyempre protection yan. Dito po natin ikakabit sa 100 watts capacity. And ikakabit po uli natin. Kasi pong itong provided cable is Type A to Type C. So ikakabit po natin ngayon uli ang yan, gano'n na siya. Yun, gano'n na. Mataas po kasi yung capacity ng anong yan. Yung pinaka yan, nag-steady na. Tingnan ko kung hindi magkakaroon ng problema. Tama, hindi po nagkaroon ng problema. At nag-start na po itong mag-moist. Ayan lang, malamig na po. Malamig na. At maya maya mag-moist na to. So i-off lang natin. Yan, off natin. And of course kakabit natin to rito. Sensya na po, at ako po ngayon lang gagamit nito. Siguro kailangan ko sigurong gamitan ng force. Ayun, okay na. Yan po. Up. Yun, tumama sa camera. So hanggang dito lang talaga ang maximum na pwedeng kabit. Ilapit. Tanggalin ko muna itong power. Tingnan ko kung nagkaroon ng damage at tumama siya sa camera. So hindi naman. So parang ano siya, rubberize siya, no? At dito po itong portion na to ay ito po yung lumalamig at dumadampi dito sa pinaka likod ng cellphone. So siguro pinaka the best is dito ko magsisimulan sa ibabaw bago natin nahatakin pababa. Yun. Then tsaka lang natin i-slide. So yun ang pinaka the best siguro push tamang pagkabit. So ito na po yung maximum na pwede niyang idikit, no? At dikit na siya dun sa camera module, and ayusin na lang ng konti para magpantay. So tamang tama siya na hindi tatamaan yung power, and kabit na natin yung ano, yung power. Kinabit na po yung power, and on na natin yung power bank. Ito po, nag power on na po ang
So initial siguro to talaga nagbi-blink siya, and then mag-steady na siya. Ang ganda po ng lightings. And ang temperature po ay, of course, buksan natin yung cellphone natin. Ito po, ako po ay bubuksan natin tong CPU monitor, and then meron po tong floating. I-on natin tong floating, and then keep open. So yun po, makikita po natin na 38 degrees centigrade. At subukan po nating i-open yung mga application, like for example yung plugins, and then siyempre yung Call of Duty. And ito po, so tuloy-tuloy pa rin po ang pagtakbo ng Black Shark Fan Cooler 4 Pro. Yan, bumalik po tayo. Ito po, nagsimula na tayo ng game. At from 36 naging 49, 41. So tuloy-tuloy lang po ang pagtakbo ng fan cooler na to. 42 degrees. Maganda. Usually po to nasa ano na to, nasa 50 degrees na ako. Ito mga pag naglalaro ako nito, patay kagad. So ang hirap po maglaro ng nakatutok ang camera sa may bandang harap ko. Pero po ito po yung improvement, no? From 50 degrees to 52 degrees, then is 44 to 45 degree, 43 to 45 degree. So malaki po ang in-improve ng thermal temperature nitong Samsung Galaxy S24 Ultra ko. And of course, kapag maganda ang temperature nito, ang FPS ay mag-i-improve. So tumataas lang ang FPS or yung ping kapag nagiging mainit na yung nagiging mainit na yung cellphone. So from 50 to 52, ngayon 44 to 46. Yan po ang nagiging, ang hirap po maglaro, no? Kapag yan, hirap po maglaro. 45. So ito po ay for the purpose of checking the temperature, no? Now 43, 44 using this Black Shark Fan Cooler Pro 4 Pro. Okay po, tapusin ko lang po itong game para makabawi ako sa mga bumabaril sa akin. Kung babalik pa ako, bye and peace.